Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po si Kanor. Nakatira dito sa isang baryo sa probinsya ng Aklan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay totoong naganap noong taong 1986, panahon na ako po ay 20 anyos pa lamang. Noong mga panahong iyon, alagang-alaga ko pa ang mahaba kong buhok. Opo, Kuya Bari, kahit na ako po ay isang matipunong lalaki, ay nakahiligan ko po noon ang magpahaba po ng buhok. At hindi po sa pagmamayabang, pero parang nireband ang buhok ko noon gawa ng ito'y alagang-alaga sa gata ng niyog. Mayroon kaming taniman noon ng niyog na siyang pinagkukunan din namin ng ikinabubuhay namin. Kopra at tuba. Isa din po akong magtutuba noon. At dahil sa marami akong inaakyat na niyog, kaya 3:00 pa lamang ng madaling araw ay sinisimulan ko na po ang pangunguha ng tuba. Inaabot naman po ako ng 8:00 ng umaga bago matapos sa gawain ko. Ang mga tuba na nakukuha ko po ay inihahatid ko naman sa mga suki namin sa bayan. Kaya tanghaling tapat na ako nakakabalik sa bahay. Minsan, may dalang balita si nanay sa bahay namin tungkol sa isang batang namatay. Ayon pa kay nanay, nag-iisa lamang daw ang bata sa bahay nila gawa ng ang magulang nito ay ginagabi sa sugalan. Pag-uwi daw ng mag-asawa, nagulat na lamang sila nang nadatnang wala ng buhay ang kanilang anak. Maayos naman daw at hindi ginalaw ang mga gamit nila sa bahay kaya imposibleng pagnanakaw ang motibo ng salarin. At ang naging palaisipan sa kanila kung ano o sino ang pumatay sa bata, ang tanging ebidensya lamang nila ay ang naiwang marka ng isang malalim na kagat doon sa liig ng kanilang anak. Nay, baka naman po natuklaw lamang siya ng ahas kaya namatay dahil nalaso ng kamandag nun. Sabi ko naman kay nanay. Ngunit nagkibit balikat lamang si nanay. May isang lalaki noon sa baryo namin na itago na lang natin sa pangalang Donato. Itong si Donato ay kilalang kilala sa baryo dahil sa kanyang pagiging kulang sa pag-iisip. Tinatawag siya ng mga taga sa amin na Wangbu. Pero kahit na ganoon po siya, ay hindi naman mahirap na utusan. Lagi nga siyang sumusunod sa mga pinapagawa sa kanya ng tatay kapag kapanahon ng kuprahan. At syempre pa, binibigyan namin siya ng kaukulang bayad. Dahil hindi naman palagi ang kopra, Kuya Bari, minsan nangangahoy at nag-iigib din ng tubig itong si Donato para sa iba, para lang may makain siya at may pangtustos sa kanyang bisyo na pagyuyusi. Kapag ka napapadaan siya sa akin, Kuya Bari, sa tuwing nagbababa ako ng tuba, ay lagi ko siyang pinapainom. Kaya naman medyo napalapit na rin sa aming pamilya itong si Donato. Siya na lang kasi mag-isa na nakatira sa kanyang kubo dahil namatay na ang kanyang lolo na nag-aalaga sa kanya mula pagkabata pa niya. Kuya Bari, kaedad ko lamang po itong si Donato, pero kuya ang tawag niya sa akin. Isip bata kasi siya, kaya kahit mas bata pa sa kanya ay itinuturing niyang nakakatanda. Hindi naman po iyon problema sa amin, dahil kahit ganoon si Donato, maaasahan naman ito. Minsan nga lang ay hindi masyadong naiintindihan ang kanyang pagsasalita dahil sa utal-utal ito. Kapag ka binubuli siya noon ng mga kabataan at tatawaging Wangbu, ay ngingiti-ngiti lamang itong si Donato. Pero alam kong sa kaloob-looban niya ay nasasaktan din siya. Nakikita ko kasi iyon sa kanyang mga mata. Hoy kayo mga bata, huwag niyo ang ganyanin si Donato. Dahil kahit hindi siya kagaya ninyo na nakapag-aral, mas mabait pa siya kaysa sa inyo. Lubayan niyo siya. Ang mabuti pa, mag-aral na lang kayong mabuti sa GMRC
para naman malaman niyo ang tamang pag-aasal. Ang sabi ko sa mga bata nang minsang tinutulak-tulak nila si Donato at sinasabing, "Wang buna nga, hindi pa marunong magbilang." Kuya, salamat ha. Ako lagi nila away, hindi ko sila aaway ha. Ang saad ni Donato na noon ay nasa likuran ko at umiiyak na. Sinabi kong wag na lang pansinin ang mga batang iyon at kung makita man niya ay umiwas na lamang siya para hindi siya nila mapagtripan. Hindi lamang mga bata, Kuya Bari, ang nangbubuli dito kay Donato. Pati ang mga matatanda din. Minsan nga nakita kong pinagtutulungan siyang bugbugin ng mga lasenggo sa aming baryo pero wala po akong nagawa. Awang-awa ako kay Donato noon dahil puno ng pasa ang kanyang buong katawan at magang-magarin ang kanyang mukha. Nanginginig siya noon sa takot nang lapitan ko ito. Humingi ako ng tawad dahil hindi ko siya naipagtanggol sa mga nanggulpi sa kanya. Takot din kasi ako, Kuya Bari, na mabugbog nila. Ikaw, Kuya, laki kakatawan mo. Ikaw takot away akin? Anya habang yapos ang sarili. Hindi ko naman napigilang makonsensya noon, Kuya Bari, pero anong magagawa ko po? Hindi talaga ako sanay sa basag ulo. Dinala ko na lamang si Donato sa bahay at doon ginamot ng nanay at tatay ang kanyang mga pasa. Nang gabing iyon, mataas ang lagnat ni Donato dahil siguro sa sakit ng kanyang buong katawan. Nakakaawa siyang tignan. Idagdag pa ang kanyang mga sinasabi gawa ng kanyang pagdedeliryo. Ako galit. Ako sakit. Paulit-ulit niyang saad sa pagitan ng kanyang pagtulog. Mga 3 araw siyang namalagi sa bahay at pagkatapos noon, bumalik na siya sa kanyang kubo. Naging abala naman ako sa pagtutuba, Kuya Bari, kaya hindi ko gaanong napapansin na hindi na pala nagpapakita sa bahay itong si Donato. Nalaman ko na lamang nang minsang magtanong si nanay sa akin kung nakikita ko daw ba si Donato na dumaan sa niyugan. Kaya naman, nang araw ding iyon, nagtungo ako sa kubo ni Donato. Pero pagdating ko po doon, hindi ko siya nadatnan. At base na rin sa pagkakaayos ng mga gamit sa loob ng kubo, nababatid kong ilang araw na ring walang tumatao doon. Panis na kasi ang kanin na nasa loob ng kaldero at ang sabaw naman na nakalagay sa isang kaserola ay nangangamoy na. Indikasyon iyon na ilang araw nang nakalagay iyon doon. Nabahala na ako ng gusto sa puntong iyon dahil baka napaano na si Donato. Minsan, nang nagtungo ako sa bayan para ihatid sa isang suki ang 5 galon na tuba, ay nasipat ko si Donato. Siyempre, kaagad ko siyang nilapitan. Ibang-iba na ang ayos niya ng mga oras na iyon. Nangayayat siya ng gusto. Maputlang maputla at nananamlay. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya at kung bakit hindi siya umuuwi sa kanyang kubo. Napansin kong naging mailap ang kanyang mga mata sa akin at nakayukong tumugon na uuwi naman daw siya pagkatapos ng pista sa bayan. Anya, tutulong-tulong daw muna siya sa mga kakilala para may libre siyang pagkain. May isang pamilya umano ang tumanggap sa kanya bilang taga-sibak ng kahoy at taga-igib ng tubig doon na nagbigay sa kanya ng libreng pagkain at matutulugan. Mukha namang masaya siya, Kuya Bari, kaya hindi na ako nagpumilit na isama siya pauwi. Isang madaling araw, nasa kalagitnaan ako ng pangunguha ng tuba noon. Nasa itaas ako ng puno ng nyug nang maaninag ko ang isang bulto ng tao sa di kalayuan. Ang buong akala ko ay si Donato iyon
dahil nga ganoon din ang mga oras na dumadaan siya sa niyugan para magtungo sa bayan. Simula kasi nang matapos ang pista sa bayan ay lagi nang nagtutungo si Donato roon para maghatid ng mga panggatong sa pamilyang sinasabi niyang mabait sa kanya. Halos hindi na nga siya dumadalaw sa bahay, Kuya Bari. Akmang tatawagin ko na sana ito, subalit napako na lamang ako sa aking kinauupuan nang masipat kong mabuti ang bulto ng tao. Ang inaakala kong si Donato ay hindi pala, dahil ang bulto ng tao na iyon ay unti-unting naging isang mabangis na hayop. Hindi ko alam kung anong hayop nga ba iyon, dahil unang beses ko lamang na makakita ng ganoong uri ng nilalang. Hanggang sa unti-unting naging isang malaking aso ang nilalang na iyon. Agad itong umatungal. Naghatid iyon ng kilabot sa buo kong katawan, Kuya Bari. Hindi ko pa nga masyadong maaninag ang kabuuang anyo ng nilalang na iyon. Nakita ko na lamang na mabilis na naglakad na ito papalayo. Dahil sa aking mga nasaksihan, hindi ko alam kung bababa na ba ako o maghihintay na lamang na sumikat ang araw bago bumaba sa niyog, dahil baka kung ano ang gawin ng malaking aso kung sakaling makita niya ako. Subalit naisip kong baka guni-guni ko lamang ang aking nakita. Sadyang aso lamang talaga iyon na dumaan at nagbukang bulto lang ng tao ang anino nito. Maayos ko namang natapos ang pangunguha ng tuba ng araw na iyon. Lumipas ang ilang araw. Naisipan kong dalawin sa bayan si Donato. Sakto namang naghatid ako noon ng suka sa isang suki ko doon sa bayan. Nang makita ko siya, tila ba hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. At napansin kong may nagbago sa ayos ni Donato. Hindi na kasing tuwid ng dati ang kanyang likuran. Para bang nag-iba na ang kurba. Pero bigla ko ring naisip na baka dahil sa pagpasan niya araw-araw ng mga kahoy para dalhin sa bayan, kaya parang naging kuba na siyang tignan. Nang araw na ding iyon, hindi kami masyadong nakapagkwentuhan ni Donato dahil pakiramdam ko umiiwas siya sa akin. Kaya naman nang magpaalam siya, hinayaan ko na lamang siya. Kuya Bari, tuwing madaling araw, lagi ko nang napapansin ang malaking aso na dumadaan sa niyugan habang ako'y nasa itaas pa ng puno ng niyog. Napaisip tuloy ako kung saan pumupunta ang asong ito at kung saan ito nanggagaling. Sa araw na iyon, tansya kong 4:00 na ng madaling araw. May naipon na akong tuba, pero medyo nakaramdam ako ng pagod, kaya naman ay naupo muna ako ng saglit at isinandal ang likuran ko sa puno ng niyog. Ang buhok kong laging nakatali sa tuwing umaakyat po ako ng niyog ay inilugay ko dahil parang nakaramdam ako ng paninindig ng balahibo sa batok. At dahil ako ay pawisan na, nagulo ang buhok nang kinamot ko ang aking ulo. Sa puntong iyon ay bumuhaghag ang mataas kong buhok. Bigla ko na lamang nakita ang biglaang paglapit ng aso sa kinaroroonan ko. Hindi ko nababatid kung saan siya nanggaling dahil sa nakatuon ang pansin ko sa malawak na kalangitan habang nagkakamot ng ulo. Mapulang-mapula ang mata ng aso, Kuya Bari, na nakamasid sa akin. Umaangil ito na nagdulot ng aking takot. Ang mga laway na tumutulo mula sa kanyang malaking bibig ay walang patid na nangalaglag sa lupa. Sa puntong iyon ay hindi na ako naagalaw pa dahil sa tindi ng nerbiyos. Nagkatitigan kami ng aso at sa hindi ko malamang dahilan ay dahan-dahan niya akong nilisan. Nakahinga din ako ng malalim nang lumayo ito sa akin, ngunit bigla ring nanumbalik ang kaba ko
nang nagpakawala ang aso ng isang malakas na atungal na nakakakilabot. Nagsitayuan na ang mga balahibo ko sa katawan nang umalulong na naman ito. Hanggang sa nasipat ko na lamang ang ginawa niyang mahinang paghakbang habang unti-unting lumalayo sa niyugan. At sa takot na baka bumalik pa ang aso at makagat ako, kaagad ko nang inakyat muli ang isa pang puno ng niyog. Nang sumunod na madaling araw, habang ako ay nasa itaas ng puno ng niyog, nasipat ko ang 2 lasenggo sa aming baryo. Kapwa pasuray-suray sa kanilang paglalakad, dala ang isang flashlight. Mataas ang kinaroroonan ko, kaya hindi talaga ako mapapansin ng kung sino man. Idagdag pa ang mga mayabong na palwa ng niyog. Narinig ko pang sinabi noong isang lasing na hindi na raw nakakasuntok ang kanyang kamao dahil hindi nila matsyempohan si Wang Bu. Nais niya raw na maehersisyo naman daw ang kanyang mga kamao at ang mga suntok niya raw ay inilaan niya para lamang kay Donato. Dahil sa aking narinig, lumingon-lingon ako at iginala ang tingin sa unahang bahagi ng dinadaanan nila. Baka kasi nataong naroon din si Donato. Ngunit hindi ko naman nakita si Donato sa daan kaya naging kampante na ako sa itaas. Nang mapadako ang tingin kong muli sa daan, nasipat ko na naman ang isang bulto ng tao. Hindi ko masyadong maaninag kung sino ang tao sa likod ng bulto na iyon dahil sa may kadiliman pa ang paligid. Kinabahan ako dahil sa isip-isip ko, baka si Donato na iyon. Naku, tiyak na mayayari siya ng 2 lasing pagka nagkataon dahil sa siya ang pinag-uusapan ng 2. Kaya naman, nagmadali na ako sa aking ginagawa para pumanaog na sana. Subalit, bigla na lang nakarinig ako ng mga kaluskos at sa pagtingin ko sa ibaba, nasipat ko na lang na sinasalakay na ng aso ang 2 lasing. Narinig ko pa ang mga yabag nila habang sila'y nagtatakbuhan. Nakasunod naman ang aso sa kanilang 2. Buti nga sa inyo, ang sabi ko na lamang at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Nang matapos na po ako sa pangunguha ng tuba, ay pagod na at pawisan akong gumayak pauwi ng bahay. Pasipol-sipol pa nga akong binabagtas ang daan nang mapansin ko ang ilang mga patak ng dugo. Siyempre pa, nagtaka ako kung bakit may dugo roon. Ngunit nang maalala ang 2 lasing na hinahabol ng aso, ay naisipan kong baka nakagat nga ang 2 ito. Hindi ko na sinundan pa ang mga patak ng dugo sa daan dahil nasa kabilang direksyon naman ang dadaanan ko patungo sa aming bahay. Ngunit nagulantang na lamang ako, Kuya Bari, nang marinig ang balitang natagpo ang wala ng buhay ang isa sa mga lasing na dumaan sa niyugan. Halos hindi na raw makilala ang biktima dahil sa nagkagutay-gutay na ang katawan nito. Ang sabi nga ng iba, baka may nakaaway ito dahil sa pagiging lasenggo at basagulero. Kaya naman pinatay ito at itinapon ang bangkay niya sa may ilog malapit sa niyugan namin. Pero sinabi ko sa mga taga-baryo na kaninang madaling araw, nakita ko pang dumaan sila ng kasama niya doon sa niyugan. Dagdag ko nga, hinabol pa nga sila ng isang maitim at malaking aso. Kuya Bari, nang itanong ng mga taga-baryo sa kasama nito kung ano ang nangyari sa napaslang nitong kaibigan, ay tila wala ito sa katinoang sumagot, "Isang halimaw! Inatake kami ng nakakatakot na halimaw!" Ani niya at paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang halimaw. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa kalasingan niya kaya niya iyon naisipang sabihin. Maski ang mga tao ay nagkatinginan lang. Dumaan ang mga araw
hindi pa rin nalalaman kung sino ang sospek sa pagpaslang sa lalaking iyon. Ang kasama naman nito ay tila nasiraan na ng bait dahil takot na itong lumabas ng kanyang bahay. Lagi na lang daw nagkukulong sa loob at sinasabing takot na atakihin umano ng halimaw. Hindi kaya aswang ang kinatatakutan nun? Ani ng pinakamatanda sa aming baryo sa kanyang mga kausap nang minsang napadaan ako sa kanilang kumpulan. Dahil sa narinig ko ay napukaw ang aking kuryosidad, kaya naman huminto ako sa kanilang tapat para makinig sa kanilang usap-usapan. May aswang kaya talaga, Tang? Di po ba panakot ng iyon noong kabataan natin? Sabad naman ng isang babae. Oo, totoo. Totoo ang mga aswang. Karamihan sa kanila ay nagtatago sa anyo ng isang taong nakakasalamuhan ninyo sa araw-araw. Wika ng matanda. Ayon pa sa kanya ay may iba't ibang uri daw ang mga aswang. May kumakain umano ng patay na tao, may sumisipsip ng dugo, may kumakain naman ng sariwang laman ng tao, at mayroon ding umanong iba't ibang pangalan ang aswang base sa kanilang uri. Nang tinanong ng isa pang lalaki ang matanda kung may aswang ba sa aming baryo, ay sinabi nitong hindi niya daw alam. Ang lahat daw ng mga taga-baryo ay kilala ang isa't isa, kaya malaya raw naming masasabi kung may aswang nga ba na taga-baryo. Ang lahat ay nagkaisa sa pagsabing walang aswang sa aming baryo, na sinang-ayunan ko naman. Dahil nga sa kilalang kilala namin ang bawat angkan na pinagmula ng mga taong sakop sa baryo namin. Subalit sinabi ng matanda na hindi lamang daw sa angkan nakukuha ang pagiging aswang. Maaari naman daw na nahawahan lang din ng isa pang aswang. Ang tinuran ng matanda ay nagbigay ng palaisipan sa akin. Kaya naman naitanong ko sa kanya ang maaaring pangontra sa mga aswang. Anya, mabisang pangontra raw ay usok ng sinunog na goma, asin, bawang, mga matutulis na bagay gaya na lamang ng itak at sibat. Pero ang pinakamabisa at pinakamagandang sandata umano laban sa aswang ay ang buntot pagi. Nakakatulong umano daw ang bagay na ito upang mailabas ang tunay na pagkakakilanlan ng isang aswang. Kaya gaya ng tinura ng matanda ay nagdadala na ako ng buntot pagi sa tuwing nagtutungo ako sa may nyugan. Lagi na iyong nakasukbit sa bewang ko. Hindi naman sa paniwalang paniwala ako na may aswang ang talaga, kaya ko ginagawa ayon. Kung hindi, baka kung sakali mang totoong may aswang, ay mayroon din naman akong maipanlalaban. Hindi pa nga ako nagsisimulang umakyat sa puno ng nyug, ay ramdam ko nang may nagmamasid sa akin. Nang itinali ko na ang nakalugay kong buhok, ay doon ko na nasipat ang isang malaking aso. Ang asong humabol sa dalawang lalaki noon. Nanlilisik ang mga mata ng aso habang ito'y nakatingin sa akin. Nag-uunahan ding tumulo ang kanyang malalapot na laway. Sa nasilayan ko ay napaatras ako dahil ramdam na ramdam ko na mukhang sasalakayin niya ako. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari. Bigla niya akong sinunggaban. Buti na lamang at nakailag po ako. Pakiramdam ko ay gigil na gigil ang aso. Sa tulong ng liwanag ng buwan, naaninag ko ang ikinikilos at ang kanyang anyo. Doon ko na napagtantong may kakaiba sa asong ito. Paano ba naman kasi ang kanyang buntot ay tuwid na nakatayo? Ang kanyang mga mata ay mapupula at mabalasik na nakatingin sa akin.
Ang balahibo rin ng aso ay makapal na hindi tulad sa normal na mga aso. Nang mga oras na iyon ay saka ko pa lamang talaga nasilayan ang kabuuang anyo ng aso. Kakaiba din ang haba at tulis ng mga kuko nito. Sa muling pagsunggab niya, muli na naman akong nakaiwas. Iwinasiwas ko pa ang dala kong sanggot para sana takutin ito, ngunit hindi nagpatinag ang malaking aso. Nagkatitigan kaming muli at doon ko na nasilayan ang pagpapalit niya ng kanyang kaanyuan. Mula sa anyong aso ay unti-unting naging isang nakakatakot na halimaw ito. Ang kanyang katawan ay tila pa butot balat na. Mayroong mahaba at tuwid na buntot, mapupulang mga mata at mga ngipin na kasing talim at tulis ng isang lagari. Humaba rin ang tainga ng nilalang na ito na naging kapantay ang taas ng kanyang ulo. Baluktot ang likuran, ngunit kapansin-pansin ang mabangis niyang anyo na nagparamdam sa akin ng pangangatog sa buo kong katawan. Noon lang ako nakakita ng ganoong uri ng halimaw. Tila nagsitaasan ng lahat ng dugo ko sa katawan nang ibuka ng nilalang ang kanyang bunganga. Dala ng labis na takot at kilabot ay nalaglag sa lupa ang tangan kong sanggot. Hindi na ako naglakas loob pang kuhain iyon dahil alam kong nasa bingit na ako ng aking kamatayan. Sa puntong iyon, sumagi bigla sa isipan ko ang sinabi ng pinakamatanda sa baryo namin, ang tungkol sa aswang. Kaya kahit nangangatog pa at punong-puno ng takot, ay tinatagan ko ang aking loob. Sa isip-isip ko noon na kapag nagpadala ako sa kabog ng puso ko sanhi ng kaba, ay hindi na ako makakapag-isip pa ng tama. Kaya naman ikinilos ko ang mga kamay ko at kinapa ang buntot pagi na nasa baywang ko. Habang nakatuon ang paningin ko sa aswang, ay mahigpit na nakahawak naman ang dalawang kamay ko sa buntot pagi. Nang bigla akong sinunggaban ng nilalang at sa puntong iyon ay ramdam ko na ang kakaiba niyang lakas at bilis. Hindi na ako nakailag pa sa ginawa niyang pag-atake. Nagpambuno kaming dalawa hanggang sa tila nang hina na ako at pansin ko na lang na nakabuka na ang kanyang bibig at sa walang ano-ano, kinagat niya ako sa may liig. Mabuti na lamang at maagap akong nagpumiglas kaya hindi niya napuruhan ang liig ko. Ramdam ko na pumalandit ang masaganang dugo mula sa sugat sa liig ko. Pansin ko na rin na parang uhaw na uhaw sa dugo ang nilalang. Dahil sa pakikipagpambuno ko sa aswang ay nakawala sa pagkakatali ang buhok ko dahilan upang lumugay at bumuhaghag iyon. Biglang natigilan ang nilalang. Tila ba napako sa kanyang kinatatayuan. Kahit na medyo nagdidilim pa ang aking paningin noon, Kuya Bari, ay sinikap kong maihampas sa nilalang ang hawak kong buntot pagi. Nagtagumpay naman po akong gawin iyon. Hindi lang isang beses, kung hindi 3. Napahiyaw ang nilalang nang dumampi sa kanyang butot balat na katawan ang buntot ng pagi. Tila ba nang hina ito at dahan-dahang lumayo ito sa akin. At sa isang iglap lamang, nagbago ang anyo ng aswang. Ang anyo niyang isang mabangis na halimaw ay napalitan ng bulto ng isang taong hubot-hubad. At nang masilayan ko ang mukha ni Donato sa katawan ng nag-anyong aswang ay halos hindi talaga ako makapaniwala. Sa muling pagkakataon, nagkatinginan kami ng nilalang. Sa puntong iyon, hindi na mabalasik ang kanyang mga tingin, kung hindi tingin ng isang nakakaawang lalaki. Kuya, papatawad. Anya
sa pagitan ng pag-iyak. Kahit na galit ako sa kanya, ay nakuha ko pa ring maawa, Kuya Bari. Donato, hindi ko ilalantad ang sikreto mo, pero sana huwag ka nang magpakita sa mga taga rito at pakiusap. Huwag ka nang mambibiktima ng mga taga rito sa ating baryo. Umalis ka na. Wika ko sa kanya na kaagad namang niyang sinunod. Dahil may kaalaman ang pinakamatanda sa aming baryo tungkol sa mga aswang, minabuti kong doon na magtungo sa kanya upang mailahad ang mga nangyari sa akin. Inilarawan kong mabuti ang anyo ng aswang. Ayon pa sa matanda na marahil nahawa lamang si Donato kaya siya naging isang aswang na kiwig. Ang isang kiwig umano ay nanghahawa sa pamamagitan ng kanilang laway na ipinapakain sa kanilang biktima. O baka marahil ay nakakain umano si Donato ng pagkaing may laway ng isang kiwig na aswang. Napag-alaman ko rin mula sa matanda na hindi sinasalakay ng mga kiwig ang mga lalaking mayroong buhaghag at mahahabang buhok. Matapos niyang sabihin ang lahat ng iyon sa akin, ginamot din ng matanda ang sugat ko sa liig ng abo at bawang. Ang pangyayaring iyon sa buhay ko, Kuya Bari, ay naging sikreto ko na lamang. Tanging kami lamang dalawa ng matanda ang nakakaalam. Magmula noon, hindi ko na rin nakita pa si Donato. Ayon sa matanda, si Donato daw ang kauna-unahang aswang sa aming baryo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Kanor. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo mga kasundo. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Berto. Nakatira sa lalawigan ng Visayas at ang edad ko ay 53 sa taong kasalukuyan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan kasama ang aking ama nang minsang may mag-alok sa aming magtrabaho sa tubuhan. Nangyari ito taong 1987. Ito pong mga panahong ito, mga kasundo, ay may isang taong dumayo sa baryo namin at naghakot ng mga taong magtatrabaho umano sa isang malawak na tubuhan ng kanyang amo. Tamang-tama namang wala kaming trabaho ng aking ama, kaya nahikayat kaming sumama sa lalaki upang magtrabaho sa tubuhan. Isa pa, Kuya Bari, marami ring mga kapitbahay namin ang nahikayat at sumama. Dahil ayon sa lalaki, ay 1 linggo lang naman kaming magtatrabaho doon sa tubuhan ng kanyang amo. Dahil sa mag-harvest lang daw naman pala at pagkatapos ay ihahatid na kami pauwi. Kinaumagahan ay maaga na kaming bumiyahe patungo nga doon sa pagtatrabahuhan namin. Tuwang-tuwa pa kami noon dahil malaki talaga ang inaalok sa aming pasahod ng lalaki. Kung kaya napakarami naming mga magkakapitbahay ang sumama upang makapagtrabaho. Lingid sa aming isipan na kapahamakan na pala ang nag-aabang sa amin sa tubuhang pagtatrabahuhan. Makalipas ang halos 3 oras na biyahe ay tuluyan na kaming nakarating sa bahay ng aming magiging amo. Agad namang kaming pinapasok sa kanilang bakuran upang mapag-usapan umano ang pasahod at maiabot na ito sa amin ang kalahating pasahod sa loob ng 1 linggo. Para may panggastos kami sa aming pagkain.
Hindi po kasi libre ang pagkain sa pagtatrabahuan namin, Kuya Bari. Sa paghihintay namin na lumabas ng bahay ang magiging amo naming lalaki, ay napapansin kong tila kakaiba ang amoy na sumisingaw galing sa loob ng bahay. Para iyong ihi ng aso na sobrang panghi at ang langsa ng simoy ng hangin. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon ay kinakapos ako ng hininga. Kaya lumabas ako sandali sa gate at dumura ng dumura sa lupa dahil nararamdaman kong para akong masusuka. Mabuti na lang at may nakapa akong candy sa bulsa kaya tinanggalan ko iyon ng balat at kinain. Ilang sandali pa ay lumabas na nga ng bahay ang matandang lalaki na sa tingin ko ay siya ang nagmamay-ari ng pagtatrabahuan namin kaya bumalik na ako. Makalipas ang ilang minuto at natapos na itong magmungkahi kung ano ang mga dapat naming gawin ay isa-isang binigay sa amin ang kalahating pasahod. Pagkatapos ay hinatid na kami sa tubuhan ng lalaking nag-alok sa amin ng trabaho. Bago umalis ang lalaki ay nagpasalamat kami dito. Ngumiti lang naman iyon at nagwikang mag-iingat kami sa trabaho. Kaagad ko nang inilagay ang bag na bitbit ko sa isang bahay na pahingahan namin sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ay nagsimula na kaming mag-ani ng mga tubo. Habang nag-aani ako ng mga tubo ay napapansin kong may mga kasamahan kaming taga-ibang baryo rin. Pre, bago ka lang ba dito? Tanong sa akin ng lalaking sa tingin ko ay kasing edad ko lang din. Oo pre, kakarating ko lang dito. Kasama ko yung mga kapitbahay ko at saka yung ama ko. Ngiting tugon ko. Nagpakilala namang siya si Armando at 2 araw na sila sa tubuhang iyon. Habang tumatagal ang aming usapan ay nabanggit niya sa akin na mag-iingat kami ng mga kasama ko, lalong-lalo na sa gabi daw dahil may mga gumagalang nilalang umano sa paligid. Nagulat naman ako at napakunot noong nagtanong dito. Ano? Nilalang? Anong klaseng nilalang naman yun, Mando? Aswang. Direktang wika niya sa akin kaya napahinto ako sa ginagawa at tumitig sa kanya. Oo, aswang ang gumagala dito sa tubuhan tuwing gabi. 2 beses ko nang naririnig ang mga huni ng aswang at kaluskos sa bubungan namin. Kaya palagi na kaming alerto, lalo na pag sumasapit na ang gabi. Dagdag na wika nito. Naku, totoo ba yan? Tanong kulit ko sa kanya. Oo, at sa tingin ko ay pugad ng mga aswang itong baryong napuntahan natin. Anya. Nakaramdam ako ng takot at kilabot sa katawan nang marinig ko ang sinabi ni Armando. Lumipas ang buong maghapon at nagpahinga na kami sa kubong tutulugan namin ng mga kasama ko. Magkalapit lang naman ang pahingahan namin sa pahingahan nila Armando, kung kaya nagkwentuhan pa kami ng panandalian sa labas ng bahay. Pinayuhan ako nitong magtabi palagi ng asin at itak at maglagay ng barya sa bulsa upang kung sakali mang may mangyaring hindi maganda ay may pangontra o panlaban ako sa mga nilalang at dapat ay maging alerto daw ako. Sabihan ko rin daw ang iba ko pang mga kasama upang walang masamang mangyari sa amin. Agad ko namang sinabihan ang aking mga kasamahan tungkol sa mga aswang nang makaalis na si Armando. Ngunit
Pinagtawanan at binaliwala lang namang ito ang sinabi ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Okay, sige, bahala kayo kung ayaw niyong maniwala sa akin. Basta hindi ako nagkulang sa pag-aalala sa inyo ha. Wika ko sa mga kasama ko. Sus naman Berto, naniniwala ka ba sa mga aswang? Alam mo ba panakot lang yan ng mga kaninunuan pa natin noong mga bata pa tayo para matulog tayo sa tanghali at hindi na gumala. Di ba mga kasama, tama ako? Natatawang wika ni Mang Berting. Oo, tama ka. Korek ka dyan, Mang Berting. Sagot naman ni Mang Waldo at natatawa pa ito. Hindi na lang ako umimik sa mga sinasabi ng mga ito. Sa isip-isip ko noon, mas mabuti na yung handa kaysa sa tsaka palang maniniwalang may aswang kapag nandyan na ang kapahamakan at kaharap mo na ang nilalang na sinasabi ko. Kinagabihan nga ay maaga na kaming natapos kumain. Kaya nagpapahinga na ako sa loob ng kubo. Nang bigla ko na lang naririnig na sumisigaw si Mang Rodolfo sa labas ng kubo. Kaya nagmadali na akong tumayo, bit-bit ang itak at patakbong lumapit dito. Bakit Mang Rodolfo? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Tanong ko dito. Agad namang lumapit sa amin ang iba ko pang mga kasamahan. Naku, may aswang. May aswang akong nakita kanina habang umiihi ako. Natatarantang tugon nito. Nilibot ko naman ang aking mga mata sa buong paligid at sinipat ng maigi dahil madilim na iyon. Maya-maya pa ay may naaninagan akong dalawang nagbabagang mga mata na kulay pula sa di kalayuan sa kinatatayuan namin. Kaya nagsabi na akong pumasok na kami sa loob ng bahay at isarang maigi ang pintuan. Noong una ay ayaw pang maniwala sa akin ng mga kasamahan ko. Ngunit nang makita nilang may mga naglalakihang asong kulay itim at mapupula ang mga matang papalapit sa kinaroroonan namin, ay saka pa lamang sila kumilos at nag-uunahang makapasok sa loob ng bahay. Noong tuluyan na kaming nakapasok sa loob ay kaagad na isinara ko ang pintuan. Naku, totoo pala ang mga aswang dito. Totoo nga ang sinasabi mo, Berto. Diyos ko po, dito na yata ako mamamatay. Nahintakutang wika ni Mang Berting. Tumahimik ka nga, Berting. Daig ka pa ng bata. Saway ng aking ama dito, sabay kinuha ang itak at mahigpit na hinawakan niyon. Sabi ko naman po kasi sa inyo, Itay, na may aswang. Ayaw nyo nang maniwala sa akin. Wika ko dito. Maya-maya pa ay may naririnig na kaming sunod-sunod na alulong ng asong nasa labas at mga pagaspas ng mga tila malalaking pakpak. Nag-iba na rin ang simoy ng hangin dahil sa bigla na lang iyong umalinsangan at amoy ipot at dumi ng kalabaw. Naririnig naming may mga kumakalusko sa dingding at binabanggana ang pintuan na parabang nanggigigil ang nilalang na nasa labas ng bahay at gustong-gusto nitong wasakin ang pintuan upang makapasok ito. Agad namang hinarang namin ang lamesa sa pintuan at bawat isa sa amin ay may mga hawak na karit. Sige, subukan mo lang talagang pumasok, aswang, dahil hindi talaga kami magdadalawang isip na pugutan namin ang ulo mo. Talo-talo na tayo ngayon dahil kung mamamatay man kami ngayong gabi,
Sisiguraduhin naming mapapatay rin namin kayong mga aswang. Sigaw ng aking ama at sadyang ipinaririnig sa mga nilalang na nasa labas ang kanyang boses. Ilang sandali pa ay bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Hanggang sa tanging mga kuliglig na lang ang aming naririnig. Ano? Wala na ba ang mga aswang? Tanong ni Mang Berting sa aking ama. Sumilip naman sa butas ang aking ama at nakumpirma niyang wala na nga ang mga ito. Hindi na kami natulog hanggang mag-umaga at nagpasya na kaming lahat na uuwi na lang sa baryo namin. Di baling walang trabaho kesa umuwi kaming mga bangkay. Sumabay naman sa amin ang mga kasamahan ni Armando dahil sa natatakot na rin ang mga ito. Ngunit bago pa kami umalis ay naisip naming isoli ang perang paunang bayad sa amin. Katok kami ng katok sa pintuan ng amo naming lalaki, ngunit nakailang katok na kami sa kanilang gate ay hindi man lang kami nilabas. Naghintay pa kami ng 1 oras. Ngunit walang among lalaki ang humarap sa amin. Kaya kami ay nagdesisyon na lisanin na ang lugar bago pa magdilim muli. Naging aral sa amin ang karanasang ito, Kuya Bari. Isang napakagandang alok sana, ngunit isa palang bitag na magpapahamak sa buhay namin. Isang alok mula sa mga pugad ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Berto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.